Dati pa pong nauso yung mga decorative blocks, pero ngayon po bumabalik na naman po sa uso. Kaya ito po yung nilagay po natin, request po ng client po natin. Yan sa may pinakaharapan. Supposedly yung mga ginagawa po natin sa ibaba, concrete, tapos sa itaas iron grills. Yung dito po yung decorative blocks, tapos yung dito po concrete, pinalagyan po natin ng wood tile. Yan, katulad po ng sabi ko po sa inyo, yung pong design po ng bahay na ito is hindi po siya usual design na mga ginagawa po natin. Papasanin po natin, yan, meron po siyang pa-curve dito po sa may harapan, sa may parking. Pagpalang araw po sa bawat isa. Welcome back po sa ating channel and welcome back po sa Blessed Builders. Mga ka-Blessed, mag-check po tayo ng update sa project po natin dito po sa Highview Subdivision, dito po sa may Magalang. Ayan, dito po tayo ngayon sa pinakaharapan, and then in few days lang po mag-start na po yung pag-finish po natin dito. Ayan, naka-set up na rin po yung fence po natin sa harapan. Papakita ko po yung mga materials na ginamit po natin dito. Hindi po siya yung usual na bakod na ginagawa po natin. Request po ng client po natin, gumamit po tayo ng mga decorative blocks. Yan, lapitan po natin siya mamaya. For the meantime, dito lang po tayo sa may bandang kanan po. Yan. So, lilitaw na po yung view ng bahay. So, once na nag-start na po yung finishing po natin, lalo pa pong gaganda yung bahay niyan. Since ngayon po, puro plaster finish po yung nakikita po natin. Saka may mga tiles din po tayong nalagay sa may harapan. So dito po, yung fence po natin dito, plastered finish lang po siya. Yan, naka-plaster po, tapos pipinturahan. Tapos yung dito po sa harapan, yan, meron po tayong nilagay na accent po dito. Tiles po. Wood tile, yung nilagay po natin, kulay gray. Kulay gray po ng wood tile, tapos yung mga decorative blocks, nilagay po natin siya dito. Dati pa pong nauso yung mga decorative blocks, pero ngayon po bumabalik na naman po sa uso. Kaya ito po yung nilagay po natin, request po ng client po natin. Yan sa may pinakaharapan. Supposedly yung mga ginagawa po natin sa ibaba, concrete, tapos sa itaas iron grills. Yung dito po yung decorative blocks, tapos yung dito po concrete, pinalagyan po natin ng wood tile na kulay gray. Yan, pati po yung dito, lagay po tayo ng tile accent din po sa may harapan. Tapos lalagay po tayo ng wall lamp yan sa gitna, tapos wall lamp po dito. Yan, tapos may mga pinlights po tayo sa itaas. Once na sinindahan po yung mga ilaw pag gabi, yan, makita po yung ganda po ng bahay. Tapos yung gate po natin dito, na-install na rin po siya. Bali vertical tubular po yung nalagay po natin dito. Yan. Slide po siya. Tapos yung pong request ng client po natin dito, automated din. So i-automate din po natin yung sliding gate po natin dito. Ayan, nakaabang na po yung para po sa makina, para po anytime po napapasok po yung client po natin, umuulan man or mainit, hindi na po sila papasok dito, pababa ng sakyan. Ayan, automated na po siya. May remote po yung sliding gate po natin. So simple lang po yung design na gusto po ng client po natin. So vertical lines lang po siya, vertical tubular po yung nilagay po natin dito. Tapos yung service gate po niya naka-incorporate na po sa mismong main gate po natin. So dito po siya, portion na to. Slide ko lang po siya para makita niyo po siya. Yan, so ganyan po yung itsura po niya. Hindi pa nga lang po naka-finish. So eventually spray paint din po natin yan. So magpasok po natin dito, one car parking, yung garden,
Dito po siya. Meron po tayong malaking window po dito. Sa may sala, may another window din po dito. Sa sala rin po. Okay. Tapos ito pong window po na to, glass block naman po yung pina-request po ng client po natin. Yan, hindi rin po natin siya usual ginagamit, pero ito po yung request ng client natin. So glass blocks yung ginamit po natin dito. Yan, salamin po siya. Yan. Sa ano po yan? Sa master's bedroom. Yan, pan entry, mga ka-blessed. Okay na po yung tiles natin po dito, kulay puti, open concept, living, yung dining po niya, dito po siya sa portion na to. Tapos yung pong kitchen po natin, nandito po siya. Yan, kitchen area. Tapos yung pong client po natin, ipapasabay na rin po yung mga cabinets. So meron po tayong cabinets po yan dito, laminated cabinets. Tapos itong portion po na to, magiging storage po yan. So ito po tayong understair storage. Yan, sa portion po na to, medyo maluwang po kasi ito. Yan, lagay po ng mga gamit. So mangyayari po yan, i-cover po natin ito. Lalagay po tayo ng pintuan sa may side na to. Sa may side na to, meron po tayong pintuan. Tapos yung portion po na to, naka-cover po siya ng laminated. Cover po siya ng laminated. Tapos meron po tayong mga cabinet dito. Cabinet para lalagyan po ng mga dry goods. Tapos yung refrigerator dito po siya. Hindi pa po siya masyadong nakikita niya since hindi pa po na-install yung mga cabinets po natin. So, pero once na start na po natin yung mga cabinets po natin, yan, makita po natin yung magiging itsura po niya. Yan, kitchen. Tapos ito po yung powder room. Yan, powder room na po yung dito. So, sink. Tapos yung toilet po. Tapos ito po yung extension po ng ating dirty kitchen. Yan, meron po tayong pa letter L na sink po dito. Yan, tapos naka-tiles po dito. Yan, all the way po hanggang dito. Ito po yung ilalim po ng balcony. So minaximize na po natin, na-extend na po natin siya para pero meron po tayong space para po sa washing machine and dryer sa area po na to. So at least meron po tayong extension po ng kitchen po natin. If ever magluluto po yung heavy cooking o kaya magluluto po ng isda, yan, magpiprito, yan, dito po siya gagawin. Kasi po yung gate po natin dito, iron gate po siya, pero naka-screen po siya. Yan, tapos ng area po na to, side garden, pwede po siya. Tapos nagagay po tayo ng mga grooves dito, groove lines hanggang dun sa may itaas. Yan. Pasok po tayo ulit. Yung mga iron grills naman po, ito po yung request na design po ng client po natin. Yan, meron po siyang mga parang square designs. Pati po dito sa may master's bedroom. Ito po yung glass block sa labas. Ayan po yung sure po niya. Tapos meron po tayong grills dito. Ayan, pwede po dito. Ito po yung pinaka banyo po ng master's bedroom. Ayan, bali two-tone po yung ginamit po natin dito. Kulay white. Tapos meron po tayong industrial tiles dito. Hindi na po siya masyadong kita. Yan sa maliwanag po. After po sa masters, akit po tayo sa itaas. Ayan, tapos itong step po natin, yung hagdan po natin, pinapa-upgrade po siya ng client po natin. So wood plank po yung lalagay po natin dito. Same po sa Punta Verde. Nakita niyo po yung hagdan po natin doon. Ayan, wood plank pati po yung dito. Wood plank po tayo all the way po sa itaas. Sige. Kakalagay na ba? And tapos yung banyo po natin dito sa itaas, common CR. Same design lang po. Two-tone din po. Kulay white. Tapos industrial tiles. And kakalagay lang po ng tiles sa ibaba. Pero ganyan po yung design po niya. Textured tiles po yan. Magaspang po siya para hindi po madulas.
Yan, pagpasok po sa itaas. So po itaas, yan, ito po yung makita po natin, family area. Open area. Yan, tapos meron po tayong access dito sa balcony. Balcony. Yan, tapos meron po tayong mga stainless railing. Papalagay po kasi ng client natin dito. Ano po siya, tempered glass dito sa side. And tapos meron po tayong polycarbonate covering dito po sa itaas ng balcony. Tapos yung po cabinets po natin, ongoing na po siya. Itong mga cabinets po na to, cabinet po siya sa mga rooms. Yan, so ganyan po yung kulay natin, parang light brown po siya. Cabinet sa mga rooms, pinasama na rin po ng mga client po natin. Yan, ongoing po yung paggawa ng mga cabinets. Tapos kitchen naman po, kulay white naman po yung gagamitin po nating laminated wood for the kitchen cabinets. Tapos yung flooring po natin dito, naka-prepare na po siya. Bali yung lalagay po natin dito, hindi po siya tiles, vinyl po yung lalagay po natin. Kulay gray. Naka-box pa po siya, hindi po natin siya makikita ngayon, pero once nag-install na po, kita po natin siya. So vinyl po yung lalagay po natin, kaya pina-finish po natin. Medyo smooth finish po yung flooring po natin dito, kasi dinidikit lang po yung mga vinyl sa flooring po natin. Ito po yung room 1 sa itaas, tapos another bedroom po dito sa portion po nito. Kaya may na-start na po silang masilyahin. So tuloy-tuloy na po niya yung pag-finish po natin dito. So ito po yung view po natin. Yan sa subdivision. Marami na pang bahay. Halos puno na po yung mga bahay po dito. Mga ka-blessed, yan po muna yung update natin sa site po natin sa Highview. Visit po tayo sa ibang site. Mga ka-blessed, nandito naman po tayo ngayon sa site po natin sa Baliti. Yan sa Arayat. Check po natin yung progress po dito. Tapos mga ka-blessed, meron na pong nagpapabakod po dito sa tabi po ng ginagawa po natin bahay. Yan. Hopefully, patayuan din po nila ng bahay para may kapitbahay na po yung client po natin. So check po natin yung progress. Patapos na po yung structural po dito. Nasa roofing stage na po tayo at saka plastering stage. Yan, check po natin yung progress. Nandito po tayo ngayon sa pinaka-harapan po ng bahay. Yan, katulad po ng sabi ko po sa inyo, yung pong design po ng bahay na ito is hindi po siya usual design na mga ginagawa po natin. Kapasanin po natin. Yan, meron po siyang pa-curve dito po sa may harapan. Sa may parking. Yan, pa-curve po dito. Tapos pati po yung canopy po natin, ika-curve po natin yan. Request po ng mga client. Bali pong parking area po natin. Dito po siya yan. One car parking. Tapos ito po yung pinaka main entrance po natin. Tapos yung mga windows po natin sa harapan. Yan. Yan, straight po siya. Tapos meron po tayong decorative window po dito. Pa letter S po siya na pabaligtad. Tapos ayan po yung canopy na sinasabi ko. Pa-curve po yung mga canopy request po ng mga client po natin. Yan. Tapos main entrance. Ano po tayong mayroon po tayong decorative circle dito. Ayan o. Mayroon po tayong pabilog dito. Bali, open po yung dito. Open po siya. Ayan, nakita po natin dito yung pinaka-parking. Parking area. Ayan, pagpasok po dito sa bahay, so open concept po yung layout po natin. Living area. Ito po yung sala. Tapos yung dining. Tapos yung pong kitchen. Doon po siya sa area po na yun. Tapos meron po tayong another door dito. Yung door po natin dito from garahe po siya. Pero for example, papasok po sila from garage, meron po sila access dito. So formal kitchen. Tapos yung mga rooms po natin. Yung unang room, dito po siya. Master's bedroom. Master's bedroom, yung pong bed po niya dito po siya sa portion na to. Meron po tayong dalawang window po dito, regular size window, tapos oversized window sa may pinakaharapan po ng
bahay. Yan. Request po ng client po natin, bigger window. Yan, nilagyan po natin yung window po dito. Tapos yung access po dito, another door. Papunta po sa wardrobe. Yan. Ito po yung wardrobe area po natin yan. So may portion po na to, wardrobe. Tapos yung pong toilet natin, nakahiwalay po siya sa shower. So ito po yung toilet. Tapos yung shower po, dito po siya. Yan, request po ng client natin. Nakaseparate po siya. Shower. And then, pabalik po tayo ngayon sa labas po ng master's bedroom. Yan, paglabas po sa master's, kita po lahat ng area ng bahay. Yung pong kitchen, dining, sala. Yan, tapos meron po tayong hallway po dito. Sa hallway po na to, yung pong left side po natin, ito po yung pinaka dirty kitchen po ng client po natin. Dirty kitchen, tsaka laundry. Yan, meron po tayong naka-provision dito para sa mga washing machine. Tapos meron po tayong door po dito, papunta po sa gilid ng bahay. Tapos lababo po niya dito. Yan, for their dirty kitchen. Tapos meron po tayong another opening po dito. Ito po yung bedroom. Yan, second bedroom. Medyo nakita na po yung space. Malaki po sa standard size yung mga room na request po ng mga client po natin dito. Meron po tayong dalawang window, kabilaan po. Tapos itong malaking opening po na to, yan, sliding po niya yun dito, sliding door. Yan, papunta po sa lanay area. Meron po tayong lanay area po dito. Yan, so open lang po yun dito, tapos open po yung sa gilid. Request po ng client natin maglagay ng lanay. Tapos diretso po dito. Ito po yung pinaka-common CR po natin. Common CR. Tapos yung pong pangatlong bedroom. Yan, dito po siya. And then maglalagay po tayo ng access dito para sa back door. Pero dito po, sliding po niya, ilalagay po natin dito. Sliding door. Papunta po sa pinakalikuran. Tapos ito po yung pinakalikuran po niyan. Ito po yung open space po ng mga client po natin. Kung gusto po nilang yan, maglagay po ng garden. Yan, pwede po siya dito. Yan, baba po tayo para makita po natin yung space. Yan. So, ito po yung pinaka backdoor po natin. Kapasin po natin yung pong poso. At saka yung jetmatic po natin, naka-elevate na po siya since tatambakan po natin yung buong lupa niyan. Yan. So, naka-elevate po yung bahay. Sa yan, 100. Rampas po ng 1 meter yung elevation po natin dito. Tapos ito po yung space po natin sa may gilid. Ito po yung space natin. Access po ito papunta po sa may garahe. Yan, from likod, ano po tayong access, single detached po kasi yung bahay. So, meron po tayong space. Tapos, ongoing po yung pagpa-plaster. Plaster na po tayo sa labas. Yan, meron po tayong mga tansi dito. Make sure po napantay po yung mga walls po natin. Yan, tapos meron po tayong gate niyan dito. Yan, grills. Yan, bakal na gate po. Lagay po natin dito. Yan, request po na client natin. Yan, sa open space po yun dito. Ito po yung pinaka parking area po natin. Tapos meron pa po tayong extra space po dito sa may harapan. Mga kablas, din po yung view po natin pag nasa left side po tayo, sa left side po ng bahay, kung nasa harapan po tayo. So halos patapos na po yung plastering po natin. Patapos na po yung plastering, may ilang portion na lang po na tinatapos po tayo. Tapos ito po yung pinaka harapan ng bahay niya. So ongoing po yung roofing. Siguro po by 1 to 2 weeks yan, makakapaglatag na po tayo ng yero.
Yan, so mga ka-blessed, yan po muna yung pinaka-huling update po natin sa mga sites po natin. Yan, maraming salamat po for tuning in sa ating mga vlog ngayong araw. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalaya po tayo ng Panginoon.